Maggie POV. Kakatapos lamang namin magmeryenda ng hapon ito, at ako naman ay sobrang nabusog. Sa totoo lang napakagana ko kumain ngayon. Dahil na rin hindi lang ako ang kumakain pati na rin ang baby ko sa tiyan. Napapadalas tuloy ang kain ko, pakiramdam ko nga ay bumibigat na ako. Ang sarap pa naman lagi ng niluluto ni chef, na kahit anong request ko ay niluluto nito. Hindi naman umaangal si Martin, at madalas pang panay haplos sa maliit ko pang tiyan. Wala ngayon si Martin dahil kinailangan na siya sa kanyang kumpanya. Pumayag naman din ako, dahil nakakasawa din pala siyang kasama. Simula din nang dumating ang parents nito, ay hindi na umalis ang mga ito at mananatili muna dito, hanggang sa manganak daw ako. Kaya madalas ay palagi akong may kausap. Napakasarap kakwentuhan ni Mommy Alicia. Habang si Mickey naman ay walang humpay din sa kakadaldo. Namana siguro ni Mickey sa kanyang mamila, yun ang kanyang tawag dito. Habang si Daddy Miguel naman ay palagi lang nakadikit sa kanyang asawa. Matagal na pala itong retirado sa kumpanya, kung saan pinalitan ni Martin. At nag-e-enjoy na lamang ang mag-asawa manirahan sa ibang bansa. Habang ang bunsong anak nito na si Agatha na nagre-ramp model. 4 na taon lamang ang agwat ng edad ng mga ito. Nagulat ako nang ipakita ni Mommy Alicia ang magazine. Kung saan naka-front ang anak nito. Hindi ko akalaing sobrang ganda nito. At sikat sa isang fashion show. May pagkahawig din kay Mickey ang mukha nito. Napipicture out ko na sa paglaki ni Mickey, ay kamukha nito ang kanyang tita Agatha. Pinakita din ni Mommy Alicia ang ilang pictures, nung sila ay mga bata pa. Wala palang pinagkaiba ang mga mukha ng mga ito, dahil parehas gwapo at maganda kahit mga bata pa lang. Napahaplos tuloy ako sa picture ni Martin, nung 5 years old pa lamang ito. At nakahubad baro habang nagsiswimming. Parang gusto ko ang mukha nito paglabas ng baby namin. Kahit hindi ko pa alam kung babae o lalaki ang magiging anak namin, ay gusto ko ang halma ng mukha ni Martin. Kaya siguro lagi ko siyang sinisinghot, dahil pinaglilihian ko siya. Nung panahon na pinagbubuntis ko si Mickey ay sobrang maislan ako, nung panahon na iyon at madalas akong magkasakit. Siguro dahil na rin sa stress ako nung panahon na iyon, kaya nahirapan ako sa pagbubuntis. Kasalukuyan akong nagpapahinga sa may veranda, gusto ko ang view dito, dahil magandang sofa na napakalambot, ay napakadami pang magagandang bulaklak sa paligid. Sobrang lamig pa ng hangin na kay sarap sa pakiramdam. Nakaka-relax, at parang kay sarap matulog. Hiha anak, dadalhin ko muna sa aming kwarto ang aking apo. Dahil gustong-gusto makipag-video call ni Agatha, antag ni Mommy Alicia, habang hawak nito sa kaliwang kamay si Mickey. Sige po Mommy, ngiti ko kay Mommy Alicia. Nung una ay alanganin pa ako tawagin ito sa tawag na Mommy, dahil nahihiya ako, pero dahil mapilit ito ay nasanay na lang din ako. Bye Mommy. Malawak ng ngiti ni Mickey. Sinundan ko na lamang sila ng tingin, habang papasok sa loob ng kabahayan. Ako naman ay komportableng nakaupo lamang dito, dahil paborito ko ditong tumambay. Kung pwede lang ay dito na lang ako habang buhay. Napapikit ako habang nakasandal. Napatigil ako sa pagmumuni-muni, nang may tumikim sa aking likuran. Kaya maliksi akong napalingon. Si Anthony. How are you Maggie? Bar itong boses nito habang papalapit sa akin, at kahit hindi pa ako nagsasalita, ay umupo na ito sa aking harapan. I am good, sagot ko. Tinitigan ako nito habang nakatukod ang dalawang siko nito, sa kanyang magkabilang hita. Seryoso ang mukha nito, kaya medyo nailang ako sa itsura nito. Ikaw kumusta ka na? Tanong ko para maalis ang pagkailang ko dito. Sa totoo lang, 1 buwan na ata kami nitong hindi nagkita. At napaka-epic pa last time dahil kay Martin. Nagkibit balikat muna ito bago sumagot. Still fine but definitely broke inside, malungkot na sabi nito. Kita ko sa mukha nito ang sakit. Nakaramdam tuloy ako dito ng habag, dahil alam ko naman dahil sa akin na nasaktan ito. Mabuting tao at maayos pa naman itong si Anthony. Kaya parang nakonsensya ako, kahit wala akong kasalanan dito. Tumikim muna ako, para mawala ang kunting bara sa aking lalamunan. I'm sorry Anthony. No, don't say that cause in the first place, I know you never liked me.
Masyado lang ako naging confident, dahil akala ko may pag-asa ako sa iyo, malungkot na sabi nito. Bahagya itong napayuko, at nagpatuloy sa pagsalita. Kaya pala hindi mo ako magustuhan, dahil una pa lang ay wala talaga akong pag-asa sa iyo. Sa dinami-rami ng tao, si Martin pala. Ang pinsan ko pala ang daddy ng anak mo. Huminto muna ito sa pagsasalita, at huminga ng malalim. Sa tingin mo, kung ako ang una mong nakilala, will you like me too? Napaawang na lamang ang aking bibig, dahil sa sinabi sa akin ni Anthony. Hindi ko tuloy alam kung anong isasagot dito dahil bukod sa pagkaawa dito ay parang nalulungkot naman ako, para sa nararamdaman nito. Pero hindi ko pa din masagot ang katanungan nito, dahil tutol ang aking kalooban. Napangiti lamang ito ng mapakla sa akin at napapailing. I'm sorry, I've been asked you such a nonsense question. Anthony, mahina kong tawag dito. Gustong gusto ko maging tatay ng anak mo, para magkaroon siya ng matatawag na daddy. But it turns out she is my niece. Martin is very lucky all his life. Kahit na nakangiti ito sa akin, ay bakas pa rin ang kalungkutan sa mga mata nito, na hindi maitatago ang totoong nararamdaman. I'm sorry to hurt you, Anthony. Napakabuti mong tao at gwapo din. Makakahanap ka ng taong mas deserve ng pagmamahal mo. Sana katulad mo siya, Maggie, hirit nito. Napataas tuloy ang isang kilay ko dito. Alam mo ba na ilang beses kong kinulit si Martin, kung paano kayo nagkakilala? Pero ang maloko kong pinsan ay iniiwasan ako. Ilang beses kitang tinawagan, ngunit hindi na kita makontak man lang. Kailan ko lang nalaman na dito ka pala niya tinago sa mansiyon niya, nung minsan na bumisita ako dito, at sabi ni Nanay Lourdes ay magkakasama kayong pamilya. Sumama tuloy ang loob ko, kaya sinumbong ko kina Auntie Alice at Uncle Miguel, natatawa nitong pagkakasabi. Ilang sandali lang ay natagpuan ko ang aking sarili, na masaya muling kakwentuhan si Anthony. Maganda kasi ito kausap, at puro may sense at kakatawanan. Siguro nga kung ito ang una kong nakilala, ay baka may pag-asa ito sa akin. Pero siguro nga magkaiba kami ng kapalaran. Tanging mabuting kaibigan lamang ang mayroon na pwede kami, lalo na at pinsan ito ni Martin. Nabiti ng masayang pagtatawanan namin ni Anthony, nang may isang boses na umalangaw-ngaw na kilalang kilala ko. What the? Parehas kaming natigilan ni Anthony, at sabay na napalingon sa naglalakad na si Martin, na akala mo ay makikipagsabak sa gyera sa sobrang dilim ng mukha. Oh hi cousin, nakangising bati ni Anthony kay Martin. Ang mukha naman ni Martin ngayon, ay sobrang sambakol na kulang na lang ay makipag-amok ng away. Sinaniban ata ng pagkaselos na naman sa kanyang pinsan. Ang nakakaloko pa ay bakit ito nandirito. Mamayang 6 PM pa naman ang madalas na uwi nito. What are you doing here, Anthony? You already know that she is my fiancé now. We have a daughter and she is pregnant with my child for the second time. Go back off, maangas na boses nito. Ako naman ay nanlalaki ang mga mata, sa inasal ng bakulaw na Martin na ito. Kung hindi ko lamang ito mahal, ay baka iniwanan ko na ito, dahil sa kanyang ugaling madalas magselos ng walang katuturan. Martin, mahina ang boses kung ngunit may babala. Relax cousin, nag-uusap lamang kami ni Maggie, mabilis na salita ni Anthony. Ano naman ang pag-uusapan ninyo? Then elaborate it, maangas na wika ni Martin. Naasar tuloy ako sa inakto ni Bakulaw, kung kaya ay napatayo ako sa aking pagkakaupo, at nakurot ko ito sa kanyang tagiliran. Nakakaasar ka talaga, alam mo iyon, ang saya-saya ng usapan namin ng pinsan mo, bigla ka susulpot at magagalit. Diyan ka na ang pangit mo ka-bonding. Sabay talikod ko at nagmarcha na paalis. Hindi na rin ako nagpaalam kay Anthony, dahil nawalan na ako ng gana. Sweetheart wait, rinig kong sigaw ni Martin, ngunit nagkunwari akong walang naririnig. Kakatapos lamang namin mag-dinner, at andito ako ngayon sa kwarto ni Mickey. Balak kong dito matulog katabi sa aking anak, dahil hanggang ngayon ay naaasar pa rin ako sa pagmumukha ni Martin. Hindi ko ito pinapansin, at parang hangin lamang ito sa aking paningin. Panay buntot naman ito sa akin, kung saan man ako magpunta. Napansin ko pang ang natatawa na lamang si Mommy Alicia, ngunit hindi naman nagtatanong. Kakatulog lamang ng aking anak,
Kung kaya ay pumasok na ako sa banyo para maligo. Dahil init na init ako sa aking katawan, dahil na rin siguro sa aking pagbubuntis. Matapos ang 20 minutong pagtagal ko sa banyo, ay lumabas ako ng nakatapis lang ng tuwalya. Dumiretso ako ng dressing room, para magsuot ng aking pajama, mabuti na lamang at hindi ko pa tinatanggal ang ilang mga kasuotan ko dito. Habang namimili ng isusuot, ay may mainit na mga braso ang biglang pumulupot sa aking katawan. Malakas kong sigaw sa sobrang gulat. "Sweetheart, baka magising ang baby girl natin," bulong ni Martin sa aking tenga, na kinataas ng aking mga balahibo sa aking katawan. Para kasi itong nang-aakit. "Kainis ka. Ginulat mo akong bakulaw ka. Asar ko dito." "Sorry naman," malambing ang boses nito, na para bang sinasadya nitong mang-akit. "Pwede ba kalagan mo ako, at magbibihis ako?" "Bakit ka pa magbibihis, sweetheart?" "Sa sobrang asar ko dito, ay napaharap ako at tumangala dito. Parang iba sa pandinig ang mga pinagsasabi nitong bakulaw na ito. Baka akala nito ay nakakalimutan ko pa ding asar ako dito, kung kaya ay hindi ko ito pinapansin. "Tantanan mo ako, bakulaw. Bakit ka ba nandirito? May sarili kang kwarto kaya doon ka. Hindi kita tatabihan. Masungit na salita ko dito. Huwag ka naman ganyan, sweetheart ko, sige ka." Magagalit si bakulaw, nakangisi nitong sagot na para bang nang-aasar. "Alis na dito." "Shoo, shoo. Pagtatiboy ko dito." "O sige, aalis na ako. Kaya let's go." Walang pahintulot nito akong kinarga, na para bang bagong kasal kami. Muntik na akong mapasigaw, ngunit mabilis kong tinakpan ang aking bibig, gamit ng dalawang kamay ng madaanan namin ang mahimbing na natutulog na si Mickey. Sa laki at bilis ng bawat hakbang ni Martin ay kisap mata lamang, ay nakarating na agad kami sa kwarto nito, ay dahan-dahan niya akong binaba sa kama pahiga. "Kainis ka talaga, Eno. Asar ko dito at bumangon." "Why?" Patay mali siya pa nitong tanong. Mas lalo tuloy akong nanggigil sa asar sa bakulaw na ito. Sa inis ko ay kinuha ko ang malambot na unan, at binato ko ito sa kanya, sakto itong sapol sa mukha. "Sweetheart, buti nga sa'yo. Ngisi ko dito dahil nakaganti ako." Ganun, sweetheart. Sige, gusto mo pala ng ganitong laro bigla itong napangisi. At base sa ngisi nito ay para bang may kalokohang tumatakbo sa kanyang maduming utak. "Bakulaw ka." Napatili ako at mabilis pa sa 4:00 nagtalukbong ako ng husto, ng makapal na comforter. Ilang sandali wala akong narinig na kung ano dahil tahimik. Pero muntik pa akong mapasigaw nang mabilis na nahigit ni Martin ang comforter, at walang kahirap-hirap na tumilapon na lamang iyon sa sahig, nang ihagis nito. Kulang na lang ay lumuwa ang aking mga mata, nang makita si Martin, at sobra akong nagulat. "Do you like it, sweetheart?" Malambing ang boses nito, habang pumungay ang mga mata nitong matatalim. Anak ng tipaklong talaga itong si bakulaw. Mabilis na yamakap ito sa akin, at parang kamay ng magnanakaw na naglaho na lamang ang aking tuwalya sa aking katawan, nang hindi ko napapansin. "Martin, ano ba? Baka nakakalimutan mong inis ako sa iyo." Singhal ko dito nang ilapit nito ang mukha sa akin. "I will let your anger disappear, sweetheart," mapang-akit na sabi nito, sabay sunggab sa aking labi. Magsasalita sana ako, ngunit biglang lumusab ang ano nito sa aking loob. At kulang na lang ay kainin ito ng buo ang aking bibig. Wala na akong nagawa, kundi ang halikan na rin ito, dahil bigla ako naging marupok sa mainit nitong halik. Tumigil lamang ito, nang kapwa na kami hinihingal. Ilang sandali lang nang makabawi ito, at muli akong hinalikan, pababa sa aking pisngi at tenga, na halos ikaingay ko dahil sa init ng hininga nito, na tumatama sa aking balat. Bumaba ang halik nito patungo sa aking leeg, ramdam ko pa ang laway nito, at bahagyang pagkagat sa aking leeg, na akala mo ay vampira. Pababa ng pababa ang halik nito, na umabot na sa aking kaliwang chest, at para akong nagdedeliryo sa ginagawa nito sa akin, habang ang kanang kamay nito, ay hinahaplos ang aking balat. Hanggang sa ganun din ang ginawa nito sa kabila. Ang isa naman nitong kamay ay panay haplos sa aking katawan, na ngayon ay nasa aking tiyan. Kaya hindi ko tuloy maiwasan ang hindi mapaliyad na lamang. Bumaba ang halik nito sa aking tiyan. Madalas naman nito gawin sa akin, pero pakiramdam ko ay laging first time dahil sa husay ng lalaking ito,
na naadak na ata kakahalik sa akin. Sabay kaming nakarating sa ikapitong langit, at bumagsak sa akin si Martin. Hindi para makatulog kundi magpahinga lamang ng ilang minuto, dahil kabisado ko na ito. Marami ang gusto nito. Nakailang iba't ibang ano pa ang aming nagawa, dahil sa ibang aming ginagawa. At muli ay nakatulog na lamang ako sa sobrang pagod, hinayaan ko na lamang na si Martin ang maglinis sa aking katawan. Naramdaman ko din ang nagbihis nito sa aking katawan. Hanggang sa makatulog na ako ng husto. Naalimpungatan ako ng pakiramdam ko, ay para iba ang aking pakiramdam, dahan-dahan akong napamulat ng mga mata. At ganon na lamang ang aking pagkagulat, nang literal na gumagawa na naman ng kababalaghan ang walang hiyang bakulaw na ito. Nagtama ang aming mga mata, ngunit patuloy lamang ito sa ginagawa. Halos mapairap ang aking mga mata sa umagang ito, dahil kakaibang agahan ang ginagawa ngayon ni Martin. Ilang sandali pa ay naramdaman ko na lamang na natapos na ito. Sobrang pagod na ang aking katawan, dahil sa walang katapusang paglalambingan namin ni Martin simula pa kagabi, kaya naramdaman ko na lang ang pagkagutom. I'm hungry na, sabi ko nang bumagsak ito sa aking tabi. Hinihingal din ito katulad ng sa akin. Okay, what did you like to eat, sweetheart? I want to eat croissants with bacons, waffles, strawberries and blueberries on the toppings, add the syrup on it. Banana shakes and black coffee. Bigla akong naglaway sa aking mga pinagsasabi. Ewan ko ba nung nakaraan, ay nakita ko lamang ito sa social media, ngayon ay gusto ko nang kainin. Anything else? Tanong ni Martin. Umiling ako. Yun lang muna, mamaya naman ako mag-iisip ng kakainin ko. Okay, sweetheart. Ilang sandali pa ay tinawagan nito sa landline ang chef, at pinagawa ng aking request. Mas lalo tuloy akong naglaway. Thank you, Martin. You're the best talaga. Napayakap na lamang ako dito. Napahaplos naman ito sa aking buhok. I will do everything for my sweetheart, at hinalikan ako nito sa aking noo. Martin POV. I'm staring to my beautiful sweetheart, while she is touching the flowers here in our veranda. I'm looking at her with full of love and admiration, and I can't stop myself how lovely she is. Lumapit ito sa akin at tumabi, habang hawak nito sa kanang kamay ang daisy flower, na basta na lamang niya pinitas. Mabilis naman na naipulupot ko, ang kanang kamay ko sa kanyang malambot na bewang. Hinalikan ko ang kanyang ulo. Did you like it? Tanong ko. Marahan naman itong tumungo sa akin. Napahawak tuloy ang kaliwang kamay ko sa umbok na nitong tiyan. 3 buwan na ang baby namin sa tiyan ng kanyang mommy. Inaantok ako, sambit nito at naghikab. Sure sweetheart, matulog ka para makapagpahinga kayo ni baby. Si Mickey, biglang tanong nito. Hindi pa nakakauwi sila mommy, mamaya tiyak tulog na yun pagka-uwi, haplos ko sa kanyang ulo. Dinala nila mom at dad si Mickey para mamasyal. Halos napapadalas nga ang pamamasyal ng aking magulang, at hindi kinakalimutang isama ang kanilang apo, pero bukod doon ay may iba pang dahilan din. Sobrang natutuwa naman si Mickey, dahil mukhang na-spoil ito ng kanyang mamila at dadalo. Habang ang nakababatang kapatid ko naman na si Agatha, ay kating-kati na makarating dito, ngunit kailangan pang matapos ang kontrata nito, kaya hindi makauwi. I'm so happy and enjoying my life these days. Dahil pakiramdam ko ay ang gone-gone ng aking buhay. With my beautiful sweetheart and our little angel Mickey. Naramdaman ko ang pagdantay ng ulo ni Maggie sa aking dibdib. Kaya bahagyang napayuko ako para silipin ito. Ganon na lamang ang gulat ko. Nang mapansin ko na nakatulog na pala ito. Napapangiti na lamang ako, dahil alam ko parte ito ng kanyang pagbubuntis. Kung maaari lang ay lagi akong nakabantay dito, dahil gusto ko siyang ingatan. Lalo na at medyo maselan itong magbuntis. Gusto kong bumawi sa mga panahong pinagbubuntis nito ang aming panganay na si Mickey. Kaya gusto kong maging hands-on sa pag-aalaga sa aking sweetheart. Gusto ko ding laging nababantayan si Mickey, mabuti na lamang at andito si mom at dad, at nakakatulong sa pag-aalaga sa aming anak. Kahit marami akong kasambahay, at andito din si Nanay Lourdes, ay pinipilit ko pa ring maging maayos ang aking pag-aalaga kay Maggie. Maingat ko itong binuhat, at naglakad papasok sa loob ng kabahayan.
Sa elevator na rin ako sumakay, para mabilis na makaakyat ng aming silid. Ilang sandali pa ay marahan ko itong inihiga, hinubad ko ang sapin nito sa paa, at maingat na kinumutan. Inayos ko din ang temperature ng lamig sa aircon, para mas lalo itong maging komportable sa pagtulog. Dahil alam ko na mainit sa katawan ang pagbubuntis. Ilang sandali pa ay tinabihan ko ito, at masuyong hinalikan sa noo at buhok. I love you so much my sweetheart, mahinang bulong ko dito. Napabuntong hininga na lamang ako, habang tinitigan ang mahimbing na natutulog na si Maggie. Gusto kong payapa at walang iniisip ang sweetheart ko, lalo ng panahong nakidnap ang aming anak na si Mickey. Hanggat maari ay wala na lamang itong alam sa totoong nangyari, dahil ayoko nang mag-alala ito, lalo pa at buntis ito. Ang mahalaga ngayon, ay ligtas at nasa maayos ng kalagayan ng aming anak. Hindi pa rin ako makapaniwala, dahil sa Romeo Barramundi na iyon. Akala ko ay mawawala na sa amin ang aming anak. Nang matapos kong iwan, at ihabilan si Maggie sa kanyang magulang sa ospital. Ay wala na kaming sinayang na oras, at mabilis na nakarating sa aming pupuntahan. Mabilis na nahanap ni Nightbrick Kerman ang location, na pinagtatagwan ni Romeo Barramundi. Nanunuluyan ito sa kanilang mayordoma, at doon nagtatago. Kahit mainit ang ulo ko sa galit, ay guminhawa ng kaunti ang aking pakiramdam, nang malaman na nasa maayos na kalagayan ang aming anak. At ang matandang mayordoma ang nagbabantay sa bata. Sa lugar na iyon namin na corner si Romeo, at halata sa mukha nito ang labis na pagkagulat. Wala na itong lugar, dahil sa bukod na wanted na ito, ay wala na itong pwedeng matakbuhan. Kaya labis ang aking mga pagkagolek, dahil mahuhuli na ito. Huli na nang mapagtanto nitong talo na ito, dahil pinalibutan na ito ng aking mga kasamahan. Kasama sa aming backup ang mga nasa SWAT team. Mabilis din itong nakakasa ng armas. At walang habas na nagpaputok sa amin, pero dahil isa na lamang ito, ay mabilis na nakapasok sa loob ng kabahayan. Sinundan namin ito, at ganun na lang ang aming gulat, nang duguan at wala ng buhay ang matandang mayordoma, habang ang aking anak na si Mickey, ay walang malay na bitbit nito, na para lamang laruan na hawak nito sa likod ng bestida nito. Halos mawalan ako ng hininga, nang tutukan nito sa sentido ang kaawa-awang si Mickey. Ano kayo ngayon? Sige ituloy nyo yan, kundi sabog ang ulo ng batang ito. Malakas na tawa nito, at tumingin sa akin. Isa ka pa razon. Tarantado ka. Ngayon pa lang hindi na ako mapakaling matapos kita. Pumili ka, ang anak mo o ikaw ang mauunang mawala. Hindi ako makahuma sa sinabi ng siraulong ito. Dahil kung kamatayan lang din, ay matagal nang nasa hukay ang aking buhay. Ngunit hindi ngayon, dahil hawak nito ang aking kahabag-habag na anak ko, na para bang laruan lamang nitong hinawakan sa likod. Romeo, ano pang tinutunganga nyo dyan? Hindi nyo ba ibaba ang mga armas nyo, at hayaan nyo akong makatakas, o pwede ding sabay-sabay na lang tayong mawala dito? Sigaw nito. Mabilis kong hinagis ang rifle sa sahig, nakita kong napatingin sa aking lahat ng aking mga kasamahan. At ganun din ang kanilang ginawa. Tahimik kaming nakikiramdam, ngunit nakita ko ang pagtango sa akin ni team leader, at kisap mata lamang nalasog ang ulo ni Romeo. Dahil hindi nito napansin na nasa malayo lamang si Griffer, at asintado nitong pinuntirya ang ulo ni Romeo Barramundi. Maliksi akong napatakbo, at napasadsad sa sahig, para masalo ang pabagsak na katawan ng aking anak. Halos madurog ang aking puso sa kakaiyak, nang makita kong hindi ito magkamalay. Mabuti na lamang at tinulungan ako ni Zimmerman, at mabilis na sinuri ang aking anak. Nakita sa resulta na may pinasinghot ditong isang nakakalasong kemikal. Kaya nawalan ito ng malay. At kung magtatagal ito ng 6 na oras na hindi ito magigising, ay baka hindi na ito magising ng tuluyan. Halos magwala ako sa ospital, nang marinig ko iyon. 4 na oras na aking paghihintay, at hindi ako umalis sa tabi ng aking anak, nang makita ko itong pupungas-pungas. Niyakap ko ito ng sobrang higpit, habang lumuluha. Hindi ko napinansin ang aking mga kasamahan, na nakatunghay lamang sa amin. Sobra akong nagpapasalamat sa itaas, dahil hindi niya hinayaang may mangyaring masama sa aking anak. Ilang pagsusuri pa ang ginawa dito,
at kinausap ito ng isang magaling na psychiatrist. Buburahin ito ng tuluyan ang mga masasamang nangyari dito. Tanging ang aking mga magulang lamang ang nakakaalam sa totoong nangyari, kung kaya sila ang madalas nagdadala sa aming anak, para sa mga session nito. Nagpapasalamat ako na matalino ang aming anak, dahil hindi ito nagkukwento sa kanyang mommy. Dahil ang akala lamang ni Maggie, ay madalas itong isama mamasyal ng kanyang mamila at dadalo. Napapitlag ako nang marinig kong nag-vibrate ang aking cellphone. Kinuha ko ito sa side table, at ang binasa ang caller. Si R.S. Shagger. What? Bungad kong sagot dito. Let me in. Before I die, basag na boses nito. Napabangon ako, at napaunat ang aking likod sa pagkakarinig. Mukhang may problema ito. Where are you, buddy? I'm here in your minibar. Mabilis kong pinatay ang tawag at tumayo. Hinalikan ko muna sa noo ang natutulog na si Maggie, bago ako lumabas. Ilang sandali lang ay nakita kong nakayukyek sa upuan, at uminom ng beer si Ares sa aking minibar. Inisang lagok niya lamang iyon, at pabagsak na nilapag. Feeling may-ari ito ng bahay, saan kaya kumukuha ito ng kapal ng mukha? What's that? Kunot-noo kong tanong dito. Tumangala ito sa akin at tumawa ng mapakla. Mukhang may problema ito. Anong problema mo? Maaga pa para magpakamatay sa alak, kumuha ako ng mamahaling alak, at 2 baso. Kung pwede lang mawala na lang, sabay hablot nito ng sinasalinan kong alak. Si Akira, sa tingin ko yun lamang ang dahilan. Dahil yung babae lamang na iyon ang dahilan, kung kaya nanatili ito sa Pilipinas. Tahimik ito na nakatungo, at sa obserbasyon ko ay iniwan ito. Nung nakaraan ay parang wala itong problema, at laging masaya lamang dahil kay Akira. Nagulat na lamang ako, nang yumugyug na lamang ang mga balikat nito. Tahimik na umiiyak. Tinitigan ko ito, dahil ang nararamdaman nito, ay katulad din sa akin ng panahong nababaliw ako sa kakahanap kay Maggie. Nilapitan ko ito, at marahan na tinapik sa balikat. Hindi man lang ako nakapag-explain. Naglaho na lamang siya ng parang bula. Saan ko siya hahanapin? Basag ang boses nito habang nagsasalita. Tinanong mo na ba ang mga kaibigan niya? Umiiling ito. I did. Lahat sila ay walang alam. Kahit si Lily na close niya, ay walang alam. Galit na galit ito sa akin. Maski si Max ay walang alam. Si Maggie na lamang ang hindi ko pa natatanong. Where is she? Namumula ang mga mata nitong tumingin sa akin. She is sleeping, madalas siyang mapagod dahil buntis. Then I'll wait her. Hindi ako aalis dito, nang walang sagot mula sa kanya, sabay lagok nito ng alak. Sa tingin ko ay walang sagot na makukuha mula sa kanya. Dahil sa inaraw-araw na kasama ko siya, ay wala akong nababasa sa kanyang phone na kahit ano. Kaya wag mo nang ituloy. But what should I do? 3 days ko na siyang hindi nakikita. Lahat ng gamit niya dala niya. Ask Knight to find her, suggest ko. Bigla itong natigilan at tinitigan ako. Ba't hindi ko naisip yun? Magsasalita na sana ako, nang marinig ko ang boses ng isang angel. Si Maggie. Anong sabi mo wala si Akira? Bakas sa mukha nito ang pagkagulat. Mabilis ko itong dinaluhan. Sweetheart, bakit ka nagising? Pwede ka pang magpahinga. Masuyo ko itong hinalikan sa noo. Nakatingin lamang si Ares kay Maggie, bakas sa mukha nito ang labis na kalungkutan. Nag-away ba kayo? Wala akong alam na iba pang pupuntahan si Akira, dahil hinding-hindi na iyon babalik sa kanyang probinsya. It's a little misunderstanding between us. But I woke up without her. Akala ko ayos na kami. Mahinang boses nito, nagpipigil itong umiyak sa harap ni Maggie, ngunit namumula naman ang mga mata. Please find her. Wala siyang ibang kamag-anak o kakilala, bukod sa aming magkakaibigan. She has a very strong personality. Pero ang aalis siya ng walang palm sa iyo, ay tiyak malalim ang pinagmulan. Kung ano man ang pinag-awayan ninyo, please lang iuwi mo siya ng maayos, biglang humikbi si Maggie. Sweetheart, mabilis kong nayakap ito. Alam kong sensitive ang mga buntis kaya inalaw ko ito. Hanapin mo siya, Ares. Nakita ko na napayuko, at nakakuyom ang mga kamao ni Ares. Maya-maya pa ay tumayo ito. I will find her. Thank you. Mabilis na lumabas ito ng bahay, at narinig na lang namin ang pagharurot ng sasakyan nito.
Humarap sa akin si Maggie na umiiyak pa rin. Calm down sweetie, everything's will be alright. Hindi ko man lang alam na nagkaproblema na pala ang kaibigan ko Martin. Kawawa naman si Akira, sininghat nito ang suot kong t-shirt at sumangha. Balik na tayo sa kwarto. Umiling ito. I asked my friends about this. Muli ay sumangha ito sa aking damit, at umalis sa aking harapan. Sinundan ko ito paakyat sa aming kwarto. Mabilis na kinuha nito ang kanyang cellphone, at umupo sa kama ng tahimik. Ako naman ay nasa likod lamang niya, at tinitignan ang bawat kilos niya.